Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Always na napalabas noong 2011. Ito ay patungkol sa isang mukhang mahinang food delivery rider na hindi mo aakalaing isa palang napakalakas na pro boxer. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalang Chulman. Nagde-deliver siya ng malalaking galon ng tubig sa isang opisina. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang pumunta sa bago niyang part-time job bilang parking lot attendant. Gayunpaman, sa trabahong ito, kadalasan ay nakaupo lang siya sa isang maliit na booth at nanonood ng TV. Isang gabi, isang batang babae ang hindi inaasahang pumasok sa booth at binigyan siya ng pagkain. Nataranto si Chulman at tinanong kung sino siya. Nagulat ang batang babae, na nagngangalang Changhua, nang marinig niya ang boses ni Chulman. Nahiya siya dahil napagkamalan niya itong matandang dating nagtatrabaho bilang parking lot at nanonood ng TV kasama niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Chulman na bulag si Changhua. Ipinaliwanag ni Changhua na nagretiro na ang matanda, at siya na ngayon ang pumalit sa kanya. Nagsorry ulit si Changhua at mabilis na umalis. Sa kasamaang palad, umuulan ng napakalakas sa labas, kaya tumayo si Changhua sa gilid ng kalsada, naghihintay. Dahil hindi siya matiis na makitang mag-isa ito sa ulan, inimbitahan ni Chulman si Changhua na pumasok sa loob at manood ng TV kasama niya habang hinihintay nilang tumila ang ulan. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Changhua ang kanyang karaniwang trabaho bilang operator ng telepono. Sa kanyang abalang araw, dumating ang kanyang amo at binigyan siya ng masahe sa balikat para pasiglahin siya. Mukhang may gusto ang amo kay Changhua, pero hindi talaga ito pinansin ni Changhua. Kinagabihan, bumalik si Changhua upang bisitahin si Chulman sa parking lot. Kahit na hindi nakikita ni Changhua at ginagamit lang ang kanyang pandinig para tangkilikin ang mga palabas sa TV, sabay nilang pinanood ang mga ito. Pagkatapos nilang manood, nagpasya si Changhua na umuwi mag-isa. Gayunpaman, habang naglalakad siya palabas, muntik na siyang mabangga ng isang sasakyan. Mabilis, umiwas si Changhua at hindi sinasadyang nabangga ang isang crate na puno ng mga bote, na naging sanhi ng pagkabasag at pagkalat ng mga ito sa paligid niya. Sinubukan niyang abutin ang isang bagay na makakatulong sa kanya. Mabuti na lang at sumugod si Chulman para pigilan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tinulungan niyang tumayo si Changhua, ngunit nasaktan ang binti nito. Nagpasya siyang dalhin siya sa ospital bago siya ihatid sa bahay. Habang papunta sa apartment ni Changhua, hindi makayanan ni Chulman na makita siyang naglalakad na may sugat sa paa, kaya pinilit niya itong buhatin. Noong una ay tumanggi si Changhua, iniisip na baka pagsisihan niya ito sa huli, ngunit iginiit ni Chulman at sa wakas ay dinala siya sa harap ng kanyang apartment building. Nagulat si Chulman nang makita niya ang hagdan na kailangang akyatin ni Changhua. Humalakhak si Changhua at ipinaalala sa kanya na binalaan siya nito kanina. Gayunpaman, nagawa nilang maabot ang pinakamataas na palapag. Bilang pasasalamat, inimbitahan ni Changhua si Chulman na sumama sa kanya sa isang music concert. Sa araw ng konsyerto, nagtagal si Changhua upang maghanda sa salon. Nang gabing iyon, parehong dumalo sina Chulman at Changhua sa konsyerto. Kahit naririnig lang ni Changhua, na-enjoy niya ang musical performance at lalong lumakas ang damdamin ni Chulman para sa kanya. Isang araw, nasagasaan ni Chulman ang kanyang boxing coach sa isang restaurant. Ang coach, na curious sa matagal na pagkawala ni Chulman, ay nagtanong sa kanya kung bakit siya nawala ng matagal. Ipinaliwanag ni Chulman na 4 na taon na siyang nakakulong. At ibinahagi niya ang kwento kung bakit siya napadpad doon. Matapos huminto sa boxing, nagtrabaho si Chulman bilang isang debt collector. Madalas siyang gumamit ng karahasan para ipilit ang mga tao na magbayad ng kanilang mga utang. Isang araw, inaresto siya ng pulis habang sinusubukang mangolekta ng utang. Ngayon, sa kasalukuyang sandali, nakikita si Changhua na pauwi mula sa trabaho at binubuksan ang pinto ng kanyang apartment. Pero may narinig siyang tao sa likod niya at lumingon siya para hanapin ang amo niya. Galit ang kanyang amo dahil hindi nagpakita ng anumang interes si Changhua sa kanya sa kabila ng kanyang pagsisikap. Inaanyayahan pa niya ito sa hapunan, ngunit tumanggi si Changhua. Pagkatapos ay pinilit ng amo na pumasok sa apartment ni Changhua at tinangka siyang salakayin.
buong lakas ay lumaban si Changhua. Sa kabutihang palad, dumating si Cholman sa apartment ni Changhua at nasaksihan ang sitwasyon. Agad siyang nakialam, nasugatan ang amo ni Changhua at nabali ang kanyang mga daliri. Nang marinig ni Changhua ang kanyang amo na sumisigaw sa sakit, napagtanto niyang sinaktan siya ni Cholman. Nadismaya siya kay Cholman dahil sa ginawa nito sa kanyang amo, pero natatakot din siyang mawalan ng trabaho. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang samahan ni Cholman si Changhua kahit saan. Pumunta siya dahil nag-aalala siya na baka may makasakit sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Changhua na nagpasya siyang huminto sa pagtatrabaho. Nangangahulugan ito na mas marami siyang libreng oras sa maghapon para makasama si Cholman. Tinanong ni Changhua si Cholman kung maaari niyang dalhin siya sa isang lugar, at nangako siyang dadalhin siya sa isang espesyal na lugar kinabukasan. Kinabukasan, naghintay si Cholman sa harap ng apartment ni Changhua na may hawak na tuta. Bago sila umalis, ibinigay ni Cholman ang tuta kay Changhua. Ipinaliwanag niya na kapag lumaki ang tuta, ito ay magiging isang bantay na aso para sa kanya. Pinangalanan nilang Dingga ang tuta. Sa wakas, nakarating sila sa isang magandang lawa, at ibinahagi ni Cholman kay Changhua kung bakit espesyal sa kanya ang lawa na ito. Siya ay lumaki sa isang ampunan malapit sa lawa na ito, na sa kasamaang palad ay nalubog dahil sa baha. Ang lawa na ito ang tanging lugar kung saan naaalala niya ang kanyang pagkabata. Pagkatapos ay tumayo si Changhua at tinanong si Cholman na humanap ng bato. Umupo sila sa isang malaking piraso ng kahoy at nagpalitan ng mga bato. Inilagay ni Changhua ang isang bato sa kamay ni Cholman, at inilagay ni Cholman ang isang bato sa kamay ni Changhua. Sinabi ni Changhua na iisipin niyang Cholman ang batong ito at dadalhin niya ito kahit saan siya magpunta. Bilang kapalit, kinailangan ni Cholman na makita ang batong ibinigay sa kanya bilang kanya at panatilihin ito upang maalala siya. Pagkatapos ng kanilang engkwentro, pumunta si Cholman sa kanyang boxing coach at hiniling na magsimulang muli sa pakikipaglaban. Dumaan siya sa regular na pagsasanay bago pumasok sa mga kompetisyon. Pagkatapos ng bawat sesyon ng pagsasanay o laban sa boxing, bibigyan ni Changhua ng masahe si Cholman upang matulungan siyang makapagpahinga. Sanay si Changhua sa pagpapamasahe, lalo na sa likod. Isang araw, inimbitahan ni Changhua si Cholman na bisitahin ang lugar kung saan itinalaga ang abo ng kanyang mga magulang. Nais niyang ipakilala si Cholman sa kanyang mga magulang at ibahagi ang kwento kung paano sila pumanaw na naging dahilan din ng kanyang pagkabulag. Isang gabi, si Changhua ay nagmamaneho ng kotse kasama ang kanyang mga magulang. Siya ang nasa manibela, at ang kanyang mga magulang ay nasa backseat. Sa kasamaang palad, habang siya ay nagmamaneho, ang kanyang atensyon ay nalipat ng isang taong nasusunog na nahulog mula sa itaas na palapag ng isang gusali ng apartment. Kasabay nito, isang kotse ang papalapit mula sa kabilang direksyon, at hindi nila naiwasan ang isang banggaan. Nabaligtad ang kotseng minamaneho niya, at kalunos-lunos na binawian ng buhay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Nakaligtas si Changhua sa pagbagsak, ngunit nagresulta ito sa pagkawala ng kanyang paningin. Ang pakikinig sa kwento ni Changhua ay nagbalik ng alaala para kay Cholman. Naalala niya ang isang pagkakataon na sinusubukan niyang mangolekta ng utang mula sa isang tao sa isang gusali ng apartment. Habang kumakatok siya sa pinto, binuhusan ng gasolina ng taong nasa loob ang sarili at sinunog ang sarili. Sinubukan ni Cholman na hawakan ang kamay ng lalaki. Ngunit hindi niya napigilan ang kanyang bigat, at nahulog ang lalaki mula sa gusali. Inaresto ng pulisya si Cholman dahil sa insidenteng ito. Nalaman niya kalaunan na ang kaganapang ito ay konektado sa aksidente ni Changhua, at nadama niyang responsable siya. Ilang araw pagkatapos ng isang laban sa boxing, umuwi si Cholman upang makita ang kanyang apartment na magulo, at si Changhua ay wala kahit saan. May insidente pala si Changhua na nasugatan ang kanyang kamay. Nagmamadaling pumunta si Cholman sa ospital, at natuklasan na nagpapagamot na si Changhua para sa kanyang pinsala. Ang doktor na gumamot kay Changhua ay nakipag-usap kay Cholman, at binanggit na maaaring maibalik ang paningin ni Changhua sa pamamagitan ng corneal surgery. Gayunpaman, ang operasyon ay nakasalalay sa paghahanap ng isang donor, at ito ay medyo mahal. Si Cholman, na naguguluhan, ay pumunta sa isang club ng gabing iyon para makilala si Taesik. Kapag nagkita sila,
Iniinsulto ni Tae-sik si Cholman sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanilang nakaraan. Kinukutya niya si Cholman, na nakatalo sa kanya sa isang MMA match noon ngunit ngayon ay gustong humiram ng pera sa kanya. Tumanggi si Tae-sik na magpahiram sa kanya ng pera, at sa halip ay nagmumungkahi na pumunta si Cholman sa Thailand at makibahagi sa isang ilegal na labanan. Ipinaliwanag niya na kung ang isang manlalaban ay nanalo sa naturang laban, maaari silang makakuha ng malaking premyo. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Cholmin na kumbinsihin si Changhua na magpa-opera. Gayunpaman, tumanggi si Changhua nang malaman niyang walang sapat na pera si Cholmin para mabayaran ang mga gastos sa operasyon. Nagsisinungaling si Cholman at sinabi sa kanya na mayroon siyang sapat na ipon upang bayaran ang pamamaraan. Long story short, nakilala ni Cholman at Tae-sik ang isang mafia boss. Binalaan ng amo si Cholman tungkol sa matinding panganib ng ilegal na labanan. Plano niyang sumali, binibigyang diin na maaaring nakamamatay ito. Gayunpaman, kung gusto pa rin ni Chalmin na lumaban, dapat niyang baguhin ang kanyang pagkakakilanlan upang maprotektahan ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay mula sa potensyal na pinsala. Sa pagtatapos ng kanilang pagpupulong, binibigyan ng amo ng mafia si Chalmin ng pera sa harap at isang cellphone at inutusan siyang umalis sa loob ng ilang araw. Kasunod nito, dinala ni Cholman si Changhua sa ospital para sa kanyang operasyon sa mata. Bago siya pumasok sa operating room, isang kinakabahan na si Changhua ang humiling kay Cholman na hintayin siya. Gusto niyang siya ang unang taong makikita niya kapag gumaling na ang kanyang mga mata. Nagsisinungaling si Cholman, na nagsasabing wala na siyang ibang mapupuntahan at nangakong hihintayin siya sa ospital. Habang kumakaway si Changhua at pumasok sa operating room, naluluha ang mga mata ni Cholman, dahil alam niyang pagkatapos nito, kailangan niyang lumipad diretso sa Thailand para sa ilegal na laban. Sa Thailand, mabilis na nakibahagi sa ilegal na labanan si Cholman, na ngayon ay tinatawag na Jong Marcelino. Noong una, nakaramdam siya ng matinding kaba habang kaharap niya ang isang mas malakas na kalaban na may mas matipunong katawan. Gayunpaman, sa panahon ng laban, nagawa niyang ibalik ang mga bagay at kalaunan ay lumabas bilang panalo. Kumita siya ng malaking halaga mula sa laban at bumalik sa Korea. Samantala, matapos matagumpay na sumailalim sa operasyon upang mabawi ang kanyang paningin, si Changhua ay nabalot ng kalungkutan, dahil umalis si Cholman nang walang palem. Ilang linggo niya itong hinintay, ngunit hindi na ito bumalik. Sa wakas, iniulat niya sa pulisya ang pagkawala ni Cholman. Gayunpaman, nataranta ang mga pulis, dahil hindi alam ni Changhua kung ano ang hitsura ni Cholman, at hindi pa nila siya nakita. 2 taon na ang lumipas, at ngayon ay nagpapatakbo si Changhua ng isang flower shop. Isa rin siyang aktibong voluntaryo, na nagbibigay ng mga masahe sa mga pasyente sa ospital. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital na humihiling sa kanya na imasahe ang isang matandang lalaki na nagpapagamot. Nagmamadaling pumunta si Changhua sa ospital at mainit na sinalubong ang matanda. Sinimulan niyang imasahe ang likod nito, at biglang nagising ang pasyente sa susunod na kama nang marinig ang boses ni Changhua. Nakapagtataka, ang pasyenteng iyon ay si Cholman. Pinipigilan niyang umiyak nang makita si Changhua dahil ayaw niyang makilala siya nito. Siya ngayon ay may kapansanan at ayaw niyang maging pabigat kay Changhua. Pagkatapos imasahe ni Changhua ang lolo, nilapitan ni Changhua si Cholman at nag-alok na imasahe siya. Pinipigilan ni Cholman ang kanyang emosyon at nananatiling tahimik. Nang hilingin sa kanya ni Changhua na lumingon, si Cholman ay nananatiling tahimik. Habang hawak-hawak ang batong binigay ni Changhua sa kanya. Habang nagmamasahe siya, naramdaman ni Changhua na minamasahe niya ang likod ni Cholman. Ngunit nang nabasa niya ang nameplate, nakasulat ang Jong Marcelino. Nakaramdam ng pagkadismaya, umalis si Changhua sa ospital pagkatapos ng kanyang mga tungkulin, habang si Cholman ay labis na naantig matapos masaksihan na muling nagbalik ang paningin ni Changhua. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Cholman at lumabas ng ospital. Pumunta siya sa flower shop ni Changhua, kahit may pilay siya. Gayunpaman, wala si Changhua noong panahong iyon, at nakilala lamang niya ang mga tauhan ng tindahan. Bumili ng bulaklak si Cholmin at kinuha ang kanyang turtle figurine sa isang istante bago umalis ng shop. Habang naglalakad siya ng ilang hakbang palayo, dumaan si Cholman kay Changhua nang hindi tumitingin sa kanya para hindi siya makilala.
Ngunit nagsimulang tumahol ang aso niyang si Dingga na parabang natagpuan ang kanyang may-ari na naging dahilan ng pagkatisod at pagkahulog ni Chulman. Si Changhua, na hindi nakilala kung sino siya, ay humingi ng tawad kay Chulman, at naghiwalay sila ng landas. Nagpatuloy si Chulman sa kanyang paglalakbay, may luha sa kanyang mga mata. Bumalik si Changhua sa shop dahil nakalimutan niya ang kanyang wallet. Gayunpaman, nang bumalik siya, napansin niyang nawawala ang figure ng pagong na inilagay niya sa istante. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tauhan na may isang lalaking pilay ang nakatayo malapit sa pagong. Samantala, patuloy na tumatahol ang aso niyang si Dingga na gustong lumabas. Biglang naisip ni Changhua na ang lalaking nakasalubong niya sa kalye ay si Chulman. Nagmamadali siyang lumabas para hanapin siya. Habang umiiyak sa gilid ng kalsada, pinagsisisihan niyang hindi niya nakilala si Chulman kanina. Sa pagtatapos ng pelikula, nagmamaneho si Changhua ng kotse, hinahanap si Chulman. Bigla niyang naalala ang lawa na sabay nilang binisita. Samantala, sa lawa, inilalabas ni Chulman ang kanyang pagong. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakatayo sa kanyang likuran si Changhua. Humihingi ng paumanhin si Changhua kay Chulman dahil hindi siya nakilala kanina nang mag-cross ang landas nila. Patuloy siyang humihingi ng tawad habang hawak ang mukha ni Chulman. Bago ipahayag ni Chulman ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nagyakapan sila at umiyak. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.